Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Baki-ready, Comsec, yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na Colonel ka. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Senator Tolpo, Your Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair. Please, you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. If you remember, Mr. Chair, hinamon natin ng lie detector test yung mga pulis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? Comsec? Nasaan po yung mga pulis? This is yung Rodelio Vicente case. Saan na yun sila? Bulacan. Opo. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa, taas mo kamay, tatlo kayo, ano? Pareho palang kalbo itong dalawa at saka isa. Upon the advice of their counsel, pumayag kayo na kayo ay magpa-lie detector test, right? Versus Dito kayo, upo ka dito. Dito kayo. versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng committee na ito, at walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo ang Senado, ang committee po ninyo, at maging kayo po, kasama na rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, binigyan natin sila ng counsel. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpa-lie detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito, and later magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito. And I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpa-lie detector test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito, through you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo
na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mang-aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, and what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Baki-ready, Comsec, yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na Colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paanong apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit nating kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-built ng mga kasamahan ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Comsec, can we administer the oath? Nag-oath ka? Okay. Okay. Colonel, during the last, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbobonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonit yung mga pulis mo pagka perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonnet mo kung may bonnet ka, at magpakilala ka as No, police sir. officer. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet kayo, maging ikaw, nagbobonet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagawa mong kengko yung PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you denying it? Na you said na mainit? No, sir. You deny Mayroon akong naaalala Hindi, na sinabi you denying it? na mainit, Let's sir. play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video. Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before Go ahead. niyo po i-play para po hindi po ako mangungopya sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Noong tawagan niyo po ako ay actually ako'y nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay Before you continue. Before you continue, sandali lang. Colonel Polonio. Sir? Hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa Sa Pandibulacan, sir. Pandi, Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As hippie. Yes, sir. Okay. Continue. Nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to?
Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Senator Tulfo. Bakit niyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Yeah. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo di sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko doon, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually, pati yung mahiinit, sabi ko, kasi during that time, ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko, natatanda. Tapos ka na. Yes. Yun nga po, in short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warrant. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo na nakabonet. So, tama ba yung ginawa nila? Mali, na nakabonet sila. Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ka, ibaba mo, magpakilala ka. So, okay lang magbonet pero ibababo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So, ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo inyong bonet, nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung routine namin, yung lang po namin, yung talagang nakasigitan na po. Kasi po, ang talagang halos kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So yun, you use the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first. Yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order in committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So, there's a motion from Senator Tulfo that we require these 3 policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension.